Shout out kay Sa Coach XP. Y. Ayan na nga ang confirmation natin. It's going to be Kirk playing the show. At si Brusco naman na maglalaro ng kanyang signature na gatot kacha na nakita na rin natin sa M6. Pasok na tayo sa Land of Dawn for the final game of Day 2, Week number 1. Kung sino mang manalo dito will take the series and it's the rematch of the Grand Finals. Yeah, exciting ito. Tapatan muli ng ating mga world-class na junglers, Dimoy, Kite, and King Kong. Pero gusto ko to parang kung kanina sobrang lilikot na mga heroes dito ng ni Rene J at saka ni Bruce. So ngayon medyo tayo-tayo lang sila, lakad-lakad lang, sapak-sapak lang. So medyo binitinan na muna sa micro. Oo. Ano na ta, ito yung mga sustain malala na mga laban kasi para silang naka-revitalize. So definitely, kung sino man yung mas makunat will win this game. Oo, grabe yung aggression na pinakita ni Doming doon sa baba. Agaran niyang pinok si Kelra at napakabilis naman ang pag-ikot ni Brusco. Kaya naman medyo na-equalize yung gold lane. So far, wala pa namang malaking engages apart from that engage doon sa may bandang ibaba. In terms of this mid lane matchup, Anty, kamusta na ba ang Far sa Eve matchup ngayon? For the longest time, akala ko Eve pa din ang nakalalamang kasi may movement speed siya. Tapos, di ba si Very, yung wings by wings, Oo. napatagal yung cooldown. So, nagkaroon ng phase na parang mas Eve ako than Farsa. Pero depende pa rin eh. Para sa akin, depende rin talaga. Kasi, hindi, nag-agree ako doon kasi sa pindutan yan sa galawan din Yeah. yan. Kung ano yung mas preference or preferred nyo dun sa lineup nyo. Kasi sa Team Aurora, parang medyo slow type ang gusto nila Yes. Because of the, also, yung Glorious Glorious Pathway. Pathway. Tsaka parang sa usage talaga or sa composition binabagay. Minsan mas okay na Eve kung kailangan nyo ng additional crowd control. Yep. Minsan Parsa kung gusto Pag-burst. nyo ng additional burst damage. But this time around, it's gonna be the first turtle of the game. Onyx Philippines ang hahawak nito. Pero nandyan din naman si Tibon kahit at Rene J para mag-provide ng vision. Hindi pa level 4 si Yue, pero maya-maya lamang kung tatagal ang laban na ito ay aabot pa rin siya. Ay, nakipag 1v1 si Kera. Ito na, inaabangan na Tinande! 1v1! Ladies and gentlemen, nakabawi si Kera dun sa 1v1. Pero hindi pa sila tapos dito kasi may pagong pang paglalabanan. Brusco yung may babaw ng ari pero wala pa siyang ultimate din. Nagamit niya yung kanyang revitalize. Spear of Alpha as well ay napindutin. Pero na siya namamula kay Super Prince. Malaya bang makukuha ni King Kong itong pagong na to? Yes, sir. And ang Team Aurora ay kailangan maghabol. Wait lang, maghahabol ata sila. Oo, dalawang pagkapanalong nakuha ng Onyx Philippines pero mukhang gusto na nga talaga nilang makahanap ng trade. Si Kirk may makakaiwas pa rin naman. So that's a solo kill in the gold lane plus a turtle doon sa may bandang itaas. Yep, maganda yung pagkakasecure doon ng Onyx Philippines sa unang pagong ng laban. And in a way, naging maganda din kasi kahit papano nakakuha pa rin naman ng espasyo for Kelra after his first blood and solo kill against Doming Kite. Hindi talaga nag-hesitate yung mga Farsa users sa pagkakasana ka ng Feathered Airstrike. Oh, napalayo na nga kagad doon si Yue. Hinahabol pa rin. Pero doon sa may baba, may nagaganap pa rin. Glorious Pathway nagamit. Kera makakatakas pa. Oh! Kailangan niya makadash. Pero hindi sila kadash doon. At nakuha ng dalawa. Instantly ang Aurora. At mukhang may pa-TP effects pa dito. Si Rene J nagbabalik. Ay! At may solo kill pang naganap doon sa may bandang itaas. Kailangan na ng split screen mala Aldab sa laban na to. Piruin mo. May laban doon sa taas, may laban sa baba. Kulang na lang talaga. Dalawa ng monitor. Yung tinitignan mo. Una sa isipan pa ni Super Prince. Yumuro step pa si Super Prince doon. Grabe naman yun. Wow! May iba na dito, men. May nararamdaman. Parang showtime na para sa dalawang kupunan. Grabe yung ginawa ni Super Prince. Oy! Uy, may save din na Hindi pa gagawin. tapos. Ito ata yung bawi. Inaangko na ng Onyx Philippines. Kirk with a kill. Pero doon silang humabol dito. Bruce kailangan umatras. Ang problema, paano siya makaka-atras? Siyempre naman may apat of the Guardian ako. Pero na-force ng Team Aurora yon. Ganito pala sa MPL ID. Walang katapusan yung labanan ng laban kahit saan ka tumingin. Kung ano'y kinatahimik nung unang dalawang laro, ganun yung ikinaingay ng ikatlo nating laro. Gusto ko simulan sa flicker ni Super Friends para makalabas siya dun sa real world manipulation. Tapos yung pagkakahuli ng Onyx Philippines kay Demon Kite towards that entire sequence. And now, setting up this turtle. Kahit pa paano naman, almost equal, if not yung gold, ay
Same pa din naman. So, in terms of kill score, lalamang pa din yung Aurora. But now, setting up this turtle, kailangan nila makakuha ng isa or makapick off bago nila simulan ito. At malapit na rin bumalik ang lahat ng battle spell dito ng Aurora Gaming. Medyo matagal pa yung sa Onyx Philippines. Mukhang may maliit na kalamangan ng Aurora, pero magkakaroon na nga ng poking around this turtle area. This is gonna be the second turtle of the game at sinasayawan na agad ng dalawang kupunan nito. Okay, 5v5 ang bakbakan. Avatar Avatar. nagamit. Nakaiwas kagad si Demon Kite. Pero Renny narinig J. yun. Renny J hinahabol yung ibon. Ngayon, River Kendra! nagamit na lahat na mabibigyan na ata. Ito si Brusco. Flicker from Yue. Kailangan nilang matras dito. Pero si Demon Kite ay nabigyan na kagad ng Super Family. Habang si Kirk ay lumalayo na nga rin. Labang na siya ng pinakahuling baril mula dito kay Edward. Renny J. Sinolo lang yung ibon doon. Kikoy nakuha na ng pagong. Si Brusco ay tumatakbo. Oh my gosh, napakarami nangyayari. Nakahanap pa ng anggulo si Doming Kite. Initially, akala ko panalo na yung Onyx doon dahil sa napakagandang flank mula kay Kera. Pero saan ba nagbago yung laban doon? Ganda ng ginawa ni Renny J all throughout that sequence. Pagkalapag ng Feathered Airstrike, tinusok niya si Super Prince kaya wala ng additional burst damage na nagmumula doon sa kanyang Farsa. Kaya kung babalikan natin ang ating replay, makikita natin doon. Tapos, hindi pa nila tinitigilan yung pagpapakawala ng damage output. Kaya kahit maganda yung pagkaka-flank niya, dahil dalawa laban sa tatlo, hindi na siya nakapag-react properly in that entire skirmish. Pero kahit napakahaba ng teamfight na yon, maliit pa rin yung lamang ng Aurora Gaming. Kumbaga, anybody's game pa rin yung pwede nating mapanood. Doming Kite with a turret doon sa may bantang ibaba. Wala pa palang Lord tong laro na to. Hindi pa pala tayo nagkakaroon ng pinakaunang Lord, ganito na agad. Isipin mo yun, no? Actually, yung vibe nga para tayong bumalik sa mga nakaraang seasons eh. No, nakakamiss makita Ayan, oh. yung even Farsa. Okay, Grabe nagamit na rin kagad yung naman. Girls Pathway. So, magandang info ito para sa Onyx Philippines na may kit na nawala na kagad against dito sa Aurora. Pero hindi mo nila i-capitalize yun kasi kailangan nilang mag-ingat at kailangan nilang bagalan ng kanilang mga galaw. Ang saya pala nito, hindi mo pa nakikwento yung nangyayari ng may nangyayari ng Nangyayari na. iba. Hindi mo pa Sunod-sunod. na-analyze, meron ng nakasalta. Alam mo, the thing about that, yung ginawa ni Renny J na yun, maliit na bagay yun pero ibig sabihin, meron siyang presence of mind at saka map awareness. Kasi kinas niya agad yung Glorious Pathway, kaya nga ngayon mapapalikod ata si Brusco ng slide. Okay, naipit ata siya doon. Nayuwi na ako ng kill. Kaya pala, binax out lang niya yung mga Merol at Team Aurora pero hindi rin po ni Aurora. King of double kill. Ngayon, sino mapapabagsak? At Kirk ay Kendra! nakapagsak rin. Habang si Kendra ay napatay ni Edward dito. Shutdown mula kay Super Demon Prince! Kite. Si Super Prince lang ang natitira. Ito na naman, yung ibon at yung kabayo. Naku, pinag-aampas yung kabayo. Nakatay si Super Prince and wipe out para sa Aurora. Napakaagang wipeout in Rene J. Isang kabayo sa lupa, hinila yung ibon sa Pababa! langit. At mukhang ang turtle na to ay mapupunta sa kamay ng Aurora Gaming. Dalawang beses nang ginagawa ni Renny J na hindi niya tinatantanan si Farsa or si Super Prince because yung Ring of Destruction na meron yung isang high loss, habang tumatagal yung pagkakababad mo doon, mas sumasakit yung damage na meron itong si Renny J. For sure, meron din siyang Elegant Gem, so kahit paano meron siyang added damage na magic. And with that, nawawala sa formation yung kupunan ng Onyx. Maganda sana yung pagkaka-flank nila. Kaya lang kagaya nung nangyari towards that second turtle of the match, same lang eh. Hindi pa kaya ng damage output na meron yung Onyx, yung meron yung Aurora. Kumbaga parang maganda talaga yung entry eh. Yep. Alam ng Onyx Philippines kung ano yung ginagawa nila pero parang alam din ng Aurora kung paano nga ba kukontrahin yung ganong klaseng estratehiya. Perhaps if you're Onyx Philippines, oras na para mag-change ng tactics o mag-iba ng target pero Yeah. lumiliit na ang mapa ng Onyx Philippines. Laging nakakatori dito ang Aurora. Isa sa mga kapansin-pansin dito, no? Kapag ka na-expend na yung mga ultimates and yung mga skills dito ng Onyx Philippines, tsaka lang nag-all out ang Team Aurora. Kasi yung lineup nila, design din sa matagalang suntukan eh. Oo. Diba, isipin mo si Demon Kite, sa grabbing spell vamp niyan, si Renny J. Diba, hinahawakan lang niya kung sino man yung pinaka-available doon. In that case, si Super Prince palagi ang kanyang tinatambayan. Tapos may mga damage pa sila na nanggagaling sa likuran, like si Doming Kite at saka si Yue, diba? Oo. Alam mo, nakakatuwa din makita na Edward and Renny J ay hindi pa pares bumagsak kahit sila yung frontliners na pares sa ating kupunan. I-add mo yung kakunatan ng kabayo ni Renny J doon sa Revitalize na meron siya. Plus, yung fact na si Edward ay merong added spell, vamp, or lifesteal because of the Primal Wrath.
nakikita natin na hindi talaga kayang pabagsakin ng ganun-ganun lang ng Onyx Philippines yung Aurora. Crucial item pickup daw mula kay Super Prince and King Kong. Meron ng Malefic Roar si King Kong at meron na ring Blood Wings dito si Super Prince na mag-a-add ng additional protection at pati na rin ng movement speed as the first Lord of the game spawns. Unang Lord pa lang. Oo nga pala. Na baka nakakalimutan nyo, unang Lord pa lang. Marami lang talagang action. And hindi naman katakataka yan kasi matagal inantay ng buong sambayanan itong habakbakan at pagbawi ng Aurora against Onyx, di ba? At tignan mo, no, pumipwesto na nga ang parehas na kupunan. Level 13 parehas ang mga junglers at kompleto ang mga battle spells para sa parehas na kupunan. Kung mag-e-expect kayo ng malaking laban, ito na siguro. Kailangan ng tumingin sa screen nyo ngayon dahil isang pagkakamali lamang pwedeng biglang bumira lahat dito. Oo, maganda yung pagkakapush ng Aurora doon sa top lane. So the moment na mag-clear si either si Kirk or si Kelra doon, iba-burst down nila itong Lord. Nag-iintay ng info ang parehas nating kupunan. Pero 4.2k ang pinanghawakan na lead na meron ng Aurora. Oo nga, medyo malaki na rin yung gold lead na meron ng Aurora dito pero iba-burst na nga ata nila ang Lord. Half HP pinag-reset nila. Si Kirk nagpakita na. Si Dominic Guide! Okay, sino kaya masipa doon? Pero hindi nakasipa! Hindi nakasipa si Kirk, ladies and gentlemen. Pero si Brusco ay kailangan na rin kumatras. Naku, napakalagkit Doming! talaga. Brusco, kailangan tumarap ng tukod na nagamit niya. Pero Better malayang side. Lord para sa kupunan ng Team Aurora. Ay, iba kasi yung nangyari na yun. Good attempt mula dito kay Kirk pero grabe yung tusok. Bago pa sumipa, nandun na yung paa eh. Biglang natusok pa rin. I think yun din yung kagandahan ng isang line-up na merong pang-cancel doon sa animation ng second phase ng Way of the Dragon. No? Dahil may tusok galing kay Rene J, merong onward plus Earth Shatter galing kay Edward, pwedeng makancel yung second phase. Meaning, kapag na-stay siya doon sa gitna, masasayang yung flicker niya. And yun yung nangyari specifically doon sa skirmish na yun. Oh, at ngayon, mukhang magpupush na ang Aurora Gaming sa may bandang itaas muna. The pokes coming in from Domingkite at yung Lord naman ay magmamarcha doon sa may bandang ibaba. Mid lane ay sasamahan ng Aurora para makuha agad ang touring ito at mukhang malinis by the book ang galaw dito ng Aurora Gaming as the Lord marches down. At nandiyan na nga ang Glorious Pathway. Si Kirk makakaiwas naman doon sa Earth Shatter at pumasok pa nga si Rene J. Binibigyan nila. Okay, lumayo na rin si Super Prince dito. Kalahati yung buhay ni Kirk. Ngayon, available na rin yung Holy Crystal para dito kay Kelra. Re-respeto ang Aurora doon sa kakayahan ng Onyx Philippines na dumipensa. Pero maganda pa rin yun kasi naka-inhib sila, di ba? Oo, kahit papano, no, first Lord pa lang naman. Lumaki agad ang kanilang gold lead. A 7K gold lead, 12 minutes in. Auntie, let's talk about the win conditions here. Ano ba ang kailangan gawin ng Aurora? Tapusin na ba ng maaga? Definitely kaya na nilang gawin yon. Kailangan lang nila maging cautious and wary doon sa mga latag na yun. Super Friends. At hulihin ng ganoon si Kirk. Oh my gosh, nahuli si Kirk doon. Medyo mahirap ito, 25 seconds ang kanyang death timer. Ito na nga ba yun? Oo, Avatar. AOG. O, yan na, kumasa na! Okay, nabitawan niya doon pero hindi makaka-follow up. Hindi, nandun sa may Wow! makalapit si Super Prince. Kasi nagamit din River. Kendra! Kendra! Sayawan na sa mga miyembro dito ng Team Aurora. Nagamit na rin yung Winter Crown. Pero Kendra magtatagumpay. Dalawa Bam! Lots of Feather Dare Strike from the Monster Mage. 4-man down. Nakabawi ang Super Fam! At kung kailan akala natin knockout punch na ng Aurora Gaming, here comes the counter punch from the World Champions! And ito yung nangyari specifically nung Game 7 nung MPL Grand Finals. Muntik-muntikan nang i-end ng Aurora but with that one slip up coming from them, yun yung butas na pinalaki ng Onyx Philippines and mukhang gano'n na nga ang nangyari ngayon. Onyx has now a breather entering the middle part of the game. And just in time, lalabas na rin ang pinakaunang Luminous Lord for Onyx Philippines. Kontrolado nila ang mapa ngayon pero tandaan natin, yung waves ay nasa pabor pa rin ng Aurora Gaming. Walang inhibitor turret sa taas at sa baba. Panoorin natin ang replay na to. Ang ganda ng pagkakalatag dito ni Yue ng kanyang real world manipulation. It just so happens na nag-cool down na for the second time yung feathered airstrike na papagsak ng kupunan ng Aurora si Kelra but it doesn't matter because King Kong and Super Friends are alive.
Luminous Lord ang pinaglalaban ng dalawang kupunan. Kailangan mag-clear sa may bandang itaas pero yung baba ay kahit papano malayo pa naman for Onyx Philippines. But Aurora Gaming ay may option dito na patagalin yung Lord Dance. Habang tumatagal yung Lord Dance, mas lumalamang ang Aurora Gaming. So this has to be fast. If may mahanap ang Onyx, kailangan ginagad! Nahalap ka agad si Kirk! Magiging 4v5 ang laban. Delikado at ang posisyon ng Super Family dito. Alam ng Aurora yung kanilang advantage. Kalahati yung buhay ni Edward. Pero ano magiging next sa laban? Sino kanya kakantukan? Brusco kailangan na rin lumayo. At ibibigay Lord! na mapa ng Onyx Philippines yung Lord na yon. Takedown ba ang habol nila? Hindi. Nilaban nila under the base. Oh wow, a good Lord take mula sa Aurora Gaming. Nahanap agad nila si Kirk. And when we said na G na agad, Aurora Gaming yung kumagat. Alam nila na sapat yung damage nila kay Kirk, Andy. Yep, nandito tayo sa punto na masakit na yung damage output coming from Demon Kite. And even Yue actually, nararamdaman na yung damage output. And yung true damage na nabibitbit ni Beta from Spear of Alpha, yun yung pinanghawakan ni Demon Kite. Kaya naman meron silang ability na i-burst down kahit sinong nasa frontline. And on top of that, walang flicker si Kirk leading up into this Lord Siege. Dito na natin malalaman kung Aurora Gaming nga ba ang unang magbibigay ng talo sa World Champions. Sa push na gagawin nila sa mid lane, sino ang mauuna? Grabe, sabay-sabay yung mga minions dito Ang Onyx Philippines naka-ready na talaga nagamit yung Glory Fanny habang up yan. Mula sa likuran, Brusco dito habang yung River Maneuvers nagamit ang Aring Kagad. Oh, Dito no! ni Yue habang Ay! nakatalo Dabol! na. Magiging tatlo, magiging apat pa nga ba? Kiko nakabawi din. Pero marami mga minions sa Team Aurora at ang ganti ng mga naapi. Team Aurora takes the win. Rinig na rinig ang enerhiya sa loob ng MPL Arena. Aurora Gaming takes the win against the World Champions. Wow! Oh, wow! Ibang klase, Team Aurora. Nakita natin yung gigil at gutom. Kanina pa lang, naglalakad pa lang itong mga to.